Okay guys, good afternoon. Okay, lunchtime na. 11:30, 11:45. Okay, magluluto ako ng lunch ko eh. Pero, nakatutok ako sa computer ko. Nanonood ako ng ah, mga videos dyan sa Facebook. Okay, may napapanood ako kasi mga nagpo-promote ng mga solar. Yung solar setup. Okay. Medyo hindi ako against sa mga 'yon. Bahala sila, no. Ano lang ako, kumbaga on my humble opinion lang naman. Yung regarding dun sa mga sineset-up nila, no. Para dun sa mga possible buyer. Ano naman nagpapagawa kasi nababasa ko yung mga comments na magkano pagawa, magkano, 'di ba? Magkano pa setup ng ganyan. Wala akong against doon. Ang sinasabi ko lang is ganito. Kasi lahat na napapanood ko, mostly, ang tanong is kaya ba ng aircon? Kaya ba yung setup na gano'n? Kaya ba yung aircon? Okay guys, sa totoo lang, kaya naman yung aircon. Okay? Kaya yung aircon. Disclaimer lang, ha? Kaya yung aircon. Pero ang tanong kasi dyan, ilang oras tatakbo yung aircon or mag-ooperate yung aircon. Kasi kung papaandarin mo yung aircon mo for 1 hour, nonsense yun. Walang kwenta yun. Ako na nagsasabi. Kasi lalo na sa init ng panahon ngayon, mag-aircon ka 1 oras o 2 oras. Sabihin mo ng maximum 3 hours. Yun ang yun ang medyo gumulo sa utak ko kasi nga sa mga question. Kung kaya daw. Kaya, walang problema. Pero ang tanong is, kung matutulog ka ng gabi, let's say late ka na matulog, 10 o'clock ng gabi. From 10 o'clock ng gabi, gigising ka ng ano ba? 6 o'clock, 7 o'clock. Kasi ilang oras na yun, di ba? Plus, siguro kung yun gagamitin mo aircon lang sa baterya na yun, para tumagal ng ganong katagal na walang supply dahil nga gabi. Dahil solar, kumukuha ng power sa liwanag ng araw. Okay, sa liwanag, hindi sa init, sa liwanag. Sa lakas ng sinag ng araw, yung full blast niya. So kung gabi, kahit sabihin mo naka 550 watts ka na panel, kahit 10 pa yan, okay? Kahit 10 pa yan, wala kang harvest sa gabi. Hindi mag-harvest ang panel mo ng solar energy. Ng solar energy para convert to AC power. Okay, isa yon. Ngayon, baterya. Doon tayo sa baterya. 100 Ah. Okay? 100 amp hour. Kung magko-compute ka gamit ang Ohm's law, okay, Ohm's law, ilang amperahe ba ang aircon na patatakbo mo? 0.5, 0.1, 1.52, di ba? Ngayon, hindi natin i-breakdown ngayon yan. Kumbaga, ito lang is para lang matauhan yung mga tao regarding sa solar setup. Kung gagamitin mo ang Ohm's law, 100 Ah, hindi ko alam kung tatagal siya kasi wala pa tayong breakdown ng computation. Okay? Ngayon, depende pa sa aircon mo. Ngayon, kung solar setup ang pinag-uusapan, halimbawa, buong bahay ko. Ilan ang aircon ko? 1, 2, 3, 4 sa shop. Kung iaasa ko lahat sa solar, kayo na sumagot, kaya ba? Okay?
ako nasasagot, hindi kakayanin. Kakayanin, siguro, napakalaki ng gastos. Kumbaga, percentage niya para kayanin yung Bombay kung napakaliit. Pero passive. May possibility yon, possible yon. Pero kailangan mo ng only na baterya, di ba? Yung 1 kb, hindi ko nga alam kung kakayanin yung 1 kb. Sabi natin, 100 kb amp hour. Sabi natin, 10 100 amp hour na baterya. Kasi unang-una, kung tatakbo 3 aircon o 2 aircon na lang, patay sa sala, 2 aircon sa kwarto ko, tag-isang kwarto. Plus, may water dispenser ako, may compressor yan. Okay? May compressor yan. Plus, sabi natin mga naka-charge na cellphones. Totally, hindi naman nakapatay lahat ng ilaw. May ref. May compressor din yan. Okay? Sa 24 hours, hindi ko alam kung kakayanin niya. Kasi wala nga tayong breakdown ng amperahe. Tapos may fluctuation pa yan. Siyempre, may loss yan eh. May 5 plus or minus 5% loss lagi. Ngayon, kinabukasan, hindi natin alam kung maaraw ba para mag-harvest yung panels natin. Okay? Malaking competition yan. Pero kung yun nga lang ang topic natin is kung kayang aircon, kaya talaga. Pero hindi tatagal. Okay, ngayon, kung gusto mo talaga mag-solar, ako magsa-solar setup din ako eh. Pero, hindi ko iaasa yung aircon ko dyan. Siguro, in the future, magkakaroon ng, magsiset up ako ng hybrid na pag may na-harvest, may na-lobat, sabay sila, solar, tsaka siguro makakatipid tayo sa kuryente. May na solar, gagana sa kuryente. Pagka malakas sa solar, mag-aambag si solar. So, kukunti yung konsumo ng sa electricity provider natin, like yung Meralco. Pero since mataas din ang cost ng hybrid setup, so kung off-grid naman, ganun din. Meron namang automatic yung voltage magsi-switch para sa halimbawa naubos yung baterya, pupunta siya sa AC, pag malakas na yung baterya, babalik siya sa. Pero hindi tsaka natin yun. Pero kung ako gagawa ng solar setup, siguro uunahin ko ilaw. Buong ilaw ng bahay. Tapos yung mga sockets. Pero yung socket kasi syempre diyan nakasaksak yung diyan nakasaksak yung aircon syempre. Diyan nakasaksak yung ref. Diyan nakasaksak yung electric fan, diyan nakasaksak yung TV. Pero kung TV mo, LCD, LED, okay lang yun. Medyo mababa lang na konsumo nun. Hindi katulad ng mga conventional CRT type. Okay? Ngayon, kung gusto mo talagang makatipid, gamit ang solar setup mo na gagamit ka ng electric fan, ang pwede mong gawin is mag-invest ka sa mga electric fan na solar powered din siya. Yung may storage, pwede siyang gumana sa solar. Parang ito. Ganito lang, guys. Ito, wala na to, junk na to dati. Ginawa ko lang, di ba? Nakita niyo naman siguro sa unang mga vlog ko. Ito. Yan lang siya. Ito, power bank lang to, guys, 5 volts, syempre. Normal na power bank ko. Wala. Sasaksak ko itong USB ko. Yan, di pa nagana, Ngayon, sasaksak ko dito, guys. Dito. Yan. Dito. Yan. Nakasaksak na dito. Ito yung... Yan. Okay? Ito yung wire niya.
Okay. On ko. Ay, walang charge. Walang yan. Yan, o yan. Oh. Normal na power bank, napapagana tong electric fan ko. Oh. Umiikot pa siya. Okay? Oh, yan, steady ko. Oh, guys, ang ano niya, hangin niya, oh. Para makita nyo lang yung hangin niya. Power bank lang ang gamit ko dyan, guys. Oh, power bank, okay? Ba't ko sinample to? Okay, tabi na natin yan. Ba't ko sinample yan? Kung gusto mo talagang makatipid, gamit ng solar setup nyo, sabi natin, wala ka namang ganong kalaking budget. Sabi natin, mag-budget ka lang sa 100 Ah na baterya. Kung gagamit ka ng mga LED lights, marami ng LED lights ngayon, no? Kahit anong brand, wala naman tayo dyan. LED lights, uubra. Tapos kung mga electric pan na mga conventional, ito pa, isa pang electric pan. Okay. Ayan, medyo mas malaki to, guys, kung titigan nyo naman, oh. Di ba? Same. Ang gagamitin natin is yung, ano natin, power bank. Guys, oh. Same, cable. Oh. Okay? Power bank, lagyan natin dito. Oh, steady natin. Ngayon, number 3 ko. On ko yung power bank ko na. Yan, guys, oh. Hangin niya. Oh, yan. Di ba? Power bank lang ang gamit. Electric fan. Okay. Yan, malakas hangin, no? Yan, steady book ko, eh. Okay? May ilaw pa nga, eh, oh. Oh. Ito nyo? Power bank lang, oh. May ilaw pa siya, oh. Pag pinatay ko, patay din yung ilaw. On ko. Okay, kung gusto nyong makatipid sa solar setup at wala naman kayong masyadong budget, okay, yung mga, kung mayaman ka, walang problema. Actually, kung mayaman ka, di mo na kailangan mag-solar. Kaya lang naman nagsa-solar kasi, siyempre, gusto makatipid sa kuryente. So, pwede mo simulan ng pagtitipid sa ganito, sa mga electric pan. Kahit ganitong solar panel nga, eh. Oh, kalit lang ito, oh. Kayang patakbuhin yan, eh. Oh. Libre ka na sa kuryente, di ba? Pero syempre, kailangan may araw. Eh, paano pagkagabi? Di wala nga harvest ng solar natin, so kailangan mo ng storage yung battery. Ngayon, kung lahat ng electric pan mo, ganito, marami nang nabibili sa mga online shop, mga stand fan pa. Ganyan din. Yung 100 Ah na baterya mo, para sa LED lights mo sa buong araw mo. Tapos, mga electric pan mo is every room is ganito lang electric pan mo. Sure ball, makakatipid ka kasi buong buwan mo gagamitin yan, eh. Diba? The good thing with this electric pan kasi, may mga battery pa sila. May battery pa yan na storage. So, nagcha-charge, pwede sila mag-charge, pwede silang gumana yung sa baterya lang nila. Di ba? Yan ang maganda dyan. Ayan. Nainitan ako. Kaya binuksan ko yung electric pan. Okay? Kung lahat ng electric pan nyo sa bahay, ganito, malamang makakatipid kayo sa sa kuryente. Plus yung mga LED lights na gamit lang is,
Kahit sabi mong isa o dalawang 550 watts, sobra makakatipid kayo. Kasi isang buwan ng usapan 30 days. Na yun lang gamit yung electric fan. Ngayon nga, kung sa aircon, malamang ubos yung malamang ubos yung 100 AH nyo kasi motor yan Bukod sa compressor yan, mayroon pang auxiliary fan sa loob yan. Ang daming pinapatakbo niyan. 'Di ba? Kaya yung sa mga nagba-vlog ng ganyan, tapos binibenta nyo, disclaimer, wala akong dyan, I'm not against. Okay yan. Pero doon sa mga possible buyer, sana mapanood nyo tong video na to, na ang mga questions, kaya ba ng aircon? Yun lang, sabi sa inyo, magluluto lang ako ng lunch ko Kaso napapanood ko yun, dami nagtatanong. Kaya. Yun nga sagot ko, kaya. Kaso, ang tanongin yung susunod dun, hanggang ilang oras ba? Will it last? Hanggang pag-on mo nun, hanggang sa paggagising mo. Pero the point is, kaya ka nag-aircon kasi mainit ang panahon. So, pag tanghali mainit, gusto mo naka-aircon ka, kaya ba nung solar setup ninyo? Kaya na mag-breakdown ng sinasabi ko. Pero ito, tulad nitong electric pan na to, nagana, power bank lang. Normal na power bank, napakaliit. Di ba? Mag-invest kayo sa ganito, siguro 1,000 yata isang ganito, hindi ko alam Nag-invest kayo, tag-isa. Alam ba, kung 2 karton, tag-isa. Tapos mag-invest kayo sa solar. Magagawa tayo ng solar niyan, i-breakdown natin lahat 'yan. Gagawa tayo ng ibang video regarding lang to, parang payong kaibigan lang. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong na kaya ba yung aircon sa setup na ganun. Tapos, isa pa nakikita ko, ang daming peripherals na ginagamit. Ilang breaker yun. Hindi ko alam. Sabi ko nga, I'm not against, pero kung ako gagawa ng ganun, yes, siguro yung ginagawa nila for safety purposes, kaso sobrang safety naman na nun. Parang, bago naman lumabas yan, okay, itong panel na to, walang safety features yan. Pero, pag pumasok yan doon sa controller, kaya nga siya controller kasi may safety purposes na siya doon sa loob. Diba? Kaya hindi nyo na kailangan ng iba't ibang breaker. Siguro gagamit ako ng breaker from normal socket. Halimbawa, normal socket na normal, papunta sa inverter ko, siguro in between nun, gagamit ako ng breaker. Bakit? Para hindi ma-damage yung inverter ko. Okay? Ngayon, yung inverter ko naman, since kumukuha siya ng power doon sa solar controller, tsaka sa battery, maglalagay ako ng protection doon, yung relay. Relay na auto-off. Pagka nag-detect na yung battery ako ng low voltage na siya, magdi-disconnect na yung relay. So, hindi ma-drain yung battery ko. Siguro yun, maglalagay ako in between ng protection doon para sa baterya. Kasi, pag wala yun, hanggat may karga si baterya, kahit mahina na, hihigupin ni inverter yun. Ibibigay niya yun, di ba? So, wala siyang protection doon. So, doon maglalagay ako. Halimbawa, bumaba na ng naging 11.5 na yung voltage yan. Actually, meron din sa battery yan. Meron din sa battery yan, yung level ng battery. Kung kailan mo siya dapat, kung low bat na siya, low voltage na siya, at yung pinaka-maximum peak niya na karga. Okay, kasi ganun ang ginagawa naman ng controller Pag puno na si baterya, hindi yan mag-harvest Magsisiro yan Hindi yan bato ng bato, kaya ang controller siya Okay, siguro ganun. Kung ako magsiset-up ako sa akin lang to. Sabi mo, gagawa tayo ng solar setup dito sa bahay ko. Papaganahin ko din niya kasi syempre kailangan na rin natin ngayon yung mga renewable source of energy.
makakatipid ka na, tapos nakatulong ka pa sa environment. Diba? Yun ang ano dyan, kasi yung green gas niya, tinatawag nila. Okay? Ngayon, kung gusto nyo mag-solar, kung di naman buong bahay ang labanan, kung di naman buong bahay ang labanan, tulad to, bahay, hindi naman buong bahay ang labanan ng solar, pwede nyo naman simulan ng kwarto-kwarto. Kung kwarto nyo may aircon, tulad dyan, may aircon yung kwarto na yun. Oh, may aircon yung kwarto na yun. Okay? Maglalagay ka ng isang normal na isang circuit breaker, connected sa main breaker mo. 'Di ba? Kung ilang bang hinihigop no, kaso syempre matrabaho 'yan. Bakit? May wiring 'yan eh. May wiring 'yan, lahat 'yan nandoon sa kisame, 'di ba? So, either gagawa ka ng panibagong wire na galing sa solar setup mo papunta sa kwarto mo. Tapos kada isang kwarto merong at least siguro 100 amp hour na baterya, or maganda 2 kung kasama si aircon nga. Ayun ang ano dyan eh. Yan nga ang labanan dyan eh. Yan ang talagang magmumonopoly ka dyan eh. Kasi sino ba namang may ayaw na patakbuhin ng aircon, di ba? Ng libre. Di ba? Lahat naman siguro tayo gusto magkaroon ng aircon na walang konsumo sa kuryente unless solar lang or battery charger lang. So, siyempre, ano mo rin, i-consider mo din siyempre, baterya, solar panel. Di ba? Yung ilaw kasi, wala yan eh. Given na yung ilaw, napakahina niyan eh. Plus, kung electric fan mo, katulad nga itong pinakita ko, puro 12 volts. 12 volts na motor, puro dynamo lang, hindi siya motor kasi iba yung dynamo. Dynamo is, motor din siya pero maliit. No, kaya siya patakbuhin ng DC. Ganito. Yan, DC na, di ba? Kaya siya patakbuhin ng DC. Pero kung yung mga conventional na electric fan, yung malalaki, yung motor talaga, hindi kaya patakbuhin ng DC, yung AC talaga yun. Okay, so yun lang ang payo ko. So kung may question kayo, ano nyo lang sa comment section natin kung may question kayo, kung baka makatulong ako sa mga tanong nyo logically or mathematically dahil sa Ohm's law. Ano nyo lang, post nyo lang. Okay? Don't forget to follow, share, subscribe sa my channel ko, ha? Okay, sana nakatulong tong video na to at magluluto pa ako ng ulam ko. 12 o'clock na. Okay, pinasadahan ko lang yung mga video na napapad ko kasi ang dami na talaga eh. Iba-ibang setup, iba-iba presyo syempre. Pero isa lang yung denominator nila eh. Kaya ba yung aircon? Okay, sana nasagot ko yan. Okay, hanggang sa susunod na video. Peace out.